Cafe Racer na wala pang 60,000 ang presyo pero napaka-premium looking, sobrang mamahalin yung datingan nito. Kung naghahanap ka ng Cafe Racer na pasok sa budget at wala ka nang gagastusin pa in the long run kasi talagang nakaset up na siya for Cafe Racer, baka ito na yung motor para sa'yo. Motorstar Cafe 150. Tara, silipin natin ngayong araw kung sulit ba yung presyo niya sa kanyang specs at features. Tara. Nung nakaraang araw nga isinadya na naman natin dito yung LGM Motorcycles sa Antipolo sa tapat ng Inari Center para i-walk around review yung kanilang unit dito na Cafe Racer, ang Motorstar Cafe 150. Kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel ay huwag mong kalimutang mag-like at kung gusto nyo namang ma-notify sa mga susunod pa nating video ay mag-subscribe ka na rin para ma-update kita sa mga susunod ko pang video. So tara! Sa looks nito, kung makapansin natin, ay talagang Cafe Racer na Cafe Racer yung datingan. Hindi kagaya ng iba na pilit na Cafe Racer lang. Ito talaga parang nakaset up na or talagang pinakosto. As is na talaga yung motor na to. Almost perfect na Cafe Racer dahil wala ka nang kailangan pang baguhin pa or ipa-customize. Dito sa kanyang unahan, ayan makikita natin, nandyan yung kanyang bilugan na headlight with DRL na signal light na bumagay dun sa laki ng kanyang headlight. Signal light na kasi medyo sakto lang yung laki. At tail light na pahaba lang din. Napansin ko, ang kanyang mga ilaw ay naka-LED na talaga. Kaya talagang modern classic na rin talaga yung Cafe Racer na to. Dito sa baba ng kanyang headline, makikita natin dyan yung brand name na Motorstar. At dito sa ilalim, dito sa pagitan ng telescopic port, nandyan yung kanyang busina. Nandyan yung napakalaki niyang tangke na may tank capacity na 15 liters at may fuel consumption na 45 km per liter. Meron lang siyang minimalist na decals dito sa kanyang tangke na Motorstar at straight lining lang. At astig din yung number 8 niya dito sa gilid ng tangke. At dito naman sa kanyang side ay meron din lining at may nakasulat na Cafe 150. Ang premium din talaga ng kulay niya, kulay gray. Ang ganda ng pagka-finish dito, pang high-end yung datingan. Dito naman sa kanyang upuan, kung makapansin natin, hindi na talaga natin kailangan pang magpakosto dahil naka-cafe seat na ito. Yung upuan na may mga guhit-guhit sa gitna, medyo maiksi din yung kanyang upuan. No? Wala na tayo ditong ipapaputol pa. Kasi yung iba, di ba, nagpapa-customs, pinuputol yung grab bar. Ito wala nang siyang grab bar. So, sakto lang yung haba ng kanyang upuan. Nandiyan yung kanyang naked na handlebar at may end bar na rin ang kanyang handle grip. Dito sa kanyang mga switches sa kaliwa, meron na siyang passing light. Bihirang-bihira lang yan sa mga ganitong klaseng motor. Ganito yung presyo. Nandiyan yung high and low, turn signals at yung kanyang busina. At dito naman sa kanan ay nandiyan yung kanyang kill switch, headlight and DRL switch at ang kanyang electric starter. So speaking of electric starter, ay meron pa siyang kickstarter na napaka-useful lalo na kapag ka na-drain or naubusan yung battery natin. So mapaandar pa rin natin ito sa pamamagitan ng kanyang kickstart. Pansin-pansin din yung kanyang muffler, naka-bullet type na rin ito, yung sakto lang yung haba niya. So bagay talaga yung mga ganitong klaseng muffler sa mga Cafe Racer. Sa kanya namang engine specs, meron siyang 149cc to be exact. Single cylinder, single overhead cam, 2-valve pa siya at air-cooled na okay lang sa mga below 200cc na pang-takbong pogi lang. Nagaya nga ng Cafe Racer. 5-speed manual transmission na merong maximum power na 12 horsepower at 8,000 RPM with a maximum
maximum torque naman at 11.5 Newton meter at 6,000 RPM. Ang kanyang compression ratio ay 9.2:1 at naka-carb type pa po ang motor na to. Ang kagandahan dito sa carb type, alam naman natin na talagang low maintenance kapag naka-carburetor pa ang motor mo. Dahil halos lahat naman talaga ng mekaniko ay kayang-kayang gawin ito kung sakali mang magka-trouble yung ating mga carb. Hindi din kinalimutan ng Motorstar na lagyan ito ng mga reflector dito sa unahan, magkabilaan at dito sa likuran sa pinakabandang huli. Added visibility naman lalo na sa gabi, lalo na pagka nakapark tayo sa alanganing lugar. Kapag natutukan to ng ilaw ay makikita no ibang mga sasakyan. Round pa yung kanyang panel, bumagay dito sa kanyang round din na headlight. At ang maganda dito sa kanyang panel ay naka-digital display na ito. At ang mahalaga ay malinaw nating makikita ang mga basic na indicator at pangunahing info sa motor na to. Sa suspension niya dito sa unahan ay makikita natin ang mga telescopic fork with protective boots na talagang kapakipakinabang dahil napoprotektahan yung ating mga telescopic sa kung ano mang mga debris na tatama or mga dumi na kakapit dito sa ating mga suspension. At sa likuran naman ay swing arm na naka-dual shock absorber. Sa kanya namang mga brake dito sa ulihan ay naka-mechanical drum brake. At ang mahalaga naman sa unahan ay naka-disc brake. Para naman sa akin ay mas maganda talaga pag naka-disc brake sa unahan. Kasi sa harapan ako lagi gumagamit ng mga preno, lalo na kapag siksikan sa mga traffic. Pero much better pa rin na alalayan din natin ng preno sa likuran para balanse lang. Sa unahang gulong ay may sukat na 90-70 by 17 at sa likuran naman ay 120-70 by 17. Both na naka-rim and spokes, kaya classic na classic din talaga ang datingan pagdating dito sa kanyang mga gulong at naka-tube type pa po ang mga gulong nito. Sa kanya namang bigat, meron siyang 120 kilograms. Kaya sakto lang din naman dahil 150cc yung motor na to. Sakto lang yung 120 na bigat sa motor na to. Sa kanya namang dimension, perfect din to sa build ng isang Pinoy dahil meron siyang length na 1,920. May width siya na 770 at may height siya na 1,080 mm. Kumbaga, sakto lang sa build ng isang Pinoy sa height ng Pinoy. At sa kanya namang seat height, nung sinukat natin ito, kung gusto nyo gawing reference yung ating height, my height is 5'6". Kung inupaan ko siya, hindi naman tayo nahirapan. Abot na abot natin yung ground, maayos natin na ilalapat yung paa sa mga sahig dahil hindi naman kalaparan yung kanyang upuan, sakto lang. Ang Motorstar Cafe 150 ay may available color na green, orange, black at gray. Alin sa mga kulay na to ang favorite ko dito sa baba. At sa spot cash naman ng Motorstar Cafe 150 ay meron siyang 59,800. Kung gusto niya naman mag-installment, ay pwede kayo mag-down dito ng 7,856 at magma-monthly kayo ng 3,546.31 kung kukunin niyo siya na 30 months. So sa inyo palagay, sulit ba ang Motorstar Cafe 150 sa kanya mga specs at features? Comment lang sa baba. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa uling bahagi ng ating video, ay huwag mo na kalimutang mag-subscribe na rin para mas maging updated ka pa sa mga susunod nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.